Kaugnay sa class suspension sa Quezon City, makakausap natin si Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte. Magandang hapon po sa inyo, Vice Mayor Belmonte. Magandang hapon, Maki. Si Mark Salazar po ito sa Balita Pilipinas. Pero kasama ko rin po si Maki. Nandiyan din si Maki. Hi, Maki at si Mark. Okay. Vice Mayor Belmonte, ano po ba ang mga naging dahilan at naging atrasado po yung pagdedeklara ninyo ng klase? Actually, hindi lang nga naging atrasado, Mark. Hindi talaga kami nagdeklara na walang pasok. As a policy this morning, dahil batay sa aking pakikipag-ugnayan at konsulta sa aming Quezon City Disaster Risk Reduction Management Council, ayaw namin mag-suspend din ng klase na walang batayan na sapat, no? Kasi napansin namin yung ibang mga LGU, mabilis mag-anunsyo the night before pa lang. Pero parang naging parang nag-announce yung isa, so sumunod yung isa, yung parang gano'n. Pero hindi naging malinaw yung tinatawag na basis, no? Kaya yung yung DRRMC, sabi nila, based on process naman talaga, kailangan yung pinakahuling abiso ng pag-asa ang siyang magiging batayan natin para magdesisyon kung tayo ay magsususpindi o hindi. At ang oras na kailangan natin na habulin ay alas 4 ng umaga para sa pang-umagang klase at alas 11 ng umaga para sa panghapon na klase. Kaya ang nangyari dyan ay nung hinihintay namin yung mga abiso, may 1 o'clock advisory ang pag-asa. Kung saan sinabi nila na AM, nagising ako actually buong gabi, kasama ko po yung aming DRRMC chief, si Mike Barasigan, kung saan ang abiso, walang warning, kundi nakasulat lang doon, magkakaroon ng light to moderate showers or rains, no? Yun lang, no? So, patay dun sa ganung klaseng advisory, ang conclusion dyan ay pangkaraniwang monsoon rains lang. Pangkaraniwang dinadaanan natin kada rainy season. Yun yung parang interpretation. Pero naghintay pa rin kami hanggang sa nagkaroon ng isang advisory ng mga 340, no? Galing din sa pag-asa. Na ganun din naman, ni-reiterate na light to moderate rains with possible heavy rains, parang in between. So parang yung interpretation ng DRRMC namin ay intermittent, hindi tuloy-tuloy, on and off. So parang ganun din, monsoon rains, hindi naman siya kaugnay sa kahit anong bagyo kasi wala namang storm signal. Kaya ang judgment call siya na nang sinabi niya, nung panahon na para magdeklara, ang rekomendasyon ng DRRMC sa akin, Vice, wala tayong sapat na batayan para magsuspende batay dito sa DOST advisories, no? Ngayon, pagkatapos na nag-announce ng 4 o'clock, batay doon, na wala rin na talagang ulan. Maki and Mark, no, talagang wala rin. Lumalabas ako umiikot ako, wala naman rin talagang ulan. Pero nung mga 4:30, 4:50, nagkaroon ng thunderstorm. No? Nagkaroon ng advisory. Biglang nagkaroon ng bago advisory yung pag-asa. At the same time that the thunderstorms were happening. No? Kaya sabi ko kay Mike Marasigan, bakit biglang nagka-thunderstorms? Hindi natin alam to. Tapos sabi niya, kasi ganun pala ang nature ng thunderstorms, no? Na minsan, hindi mo alam na talaga. Oo, na hindi mo na-predict, no? At siguro yung parang kasalanan ko dito ay sobra kaming naniwala din sa advisories, no? Ng pag-asa, talagang pinatay namin yung ating desisyon doon. Na after a while, nalaman ko, kasi nung nagkaroon na ng panic sa Quezon City dahil bakit may pasok, umuulan, tapos yung advisory pa ng thunderstorms ng pag-asa 2 hours lang. So, nung nag-start siya ng 4, dapat 6, tapos na. Pero bakit umuulan pa rin? Parang naging medyo yung decision making sa DRRMC. Parang hindi na, nako-confuse pa sila. Vice, would you advise the parents of Quezon City na mag-exercise na lang sila ng sarili ba nilang pagdidesisyon para sa mga anak nila? Kung feeling nila in their localities, malakas, tumataas ang tubig, ay wag na nilang papasukin ng anak nila. Mas wise ba yung ganon? Well, una, ang aking panukala sa ating mga barangay. No? Kasi syempre, Mark, you have to understand, judgment call ito. Walang storm signal, monsoon rains lang talaga. At ang batayan lang talaga natin ay yung pag-asa advisory. No? At dahil kami yung
isa sa 3 LGU na hindi nagdeklara the night before, katulad ng ibang mga NCR LGUs, Pasig, Makati lang at Quezon City. Kasi gusto nga namin sundan yung proseso na, at ayon sa proseso talaga, dapat talaga may batayan na malinaw. No? So, ang sa akin lang, ang Quezon City, napakalaking lungsod kasi niya, Mark, no? Napakalaki. Iba-iba ang character. May mababa, so bahain. Merong mataas na okay naman. May mayaman na lugar, may mahirap. So, ang hirap din talaga yung blanket low classes eh. Napakahirap ng ganon. So, isa sa mga nare-recommenda ko nga na sana mabigyan din ng higit na kapangyarihan yung mga barangay. Kasi meron din naman barangay disaster risk reduction councils, di ba? Na pwede, yung barangay mismo, dahil kilala na yung lugar niya, kabisado na yung bahain niyang lugar, kung meron man, yung mga estudyante niya, taga sa barangay din niya, ay pwede rin silang mag-call off ng class sa kanilang mga lugar. Kung sa tingin nila ay maapektuhan na yung mga kabataan sa kanilang barangay. So, yan ang mas ko. Tapos syempre yung parents, dapat naman, karapatan naman ng magulang ang i-exercise yung discretion kung sa tingin nila ay makakasama sa kanilang anak. Nobody will take against them. Vice, pero itong maghapon na ito, may mga reports ho ba kayo na natanggap ng mga estudyanteng stranded that you had to assist going home? Well, ang ginawa ko, Maki, talagang judgment call because the advice... Si Mark po ako. The range, Mark, pero I know Maki's also there, di ba? Nandito rin po, pero nakaupo. He's far. So, ikaw na lang, Mark, ang kausap ko. So, ang gagawin, nawala tuloy ako. Ulitin ko yung tanong. May mga estudyante hubang na stranded, Vice, na kinailangan nyo asistahan? Yeah, so ito na nangyari. So, ang ginawa namin, sa panghapon, we decided to suspend na, no? Even if the advisories were saying natitigil ang ulan, sabi ko, nalaman ko from Dr. Mahar Lagmay, from former USEC Lino Rivera ng DepEd, that they told themselves na, Joy, don't rely 100% on the Pag-asa also bulletins, no? Because hindi siya 100% accurate. In fact, minsan daw, may forecast, 2 hours later, iba na totally yung forecast. Pwede pala yun. Hindi ko alam yun. So these are new and learning experiences for me. Yung tanong mo, kung may na-stranded, we suspended classes for the afternoon na lang to avoid similar incidences. Tapos ang ginawa ko na lang, lahat ng buses ng Quezon City, mga photo ng mga barangay, saka mga sasakyan ng aking mga konsihal, ay pinaikot ko at pinapick up ko lahat ng mga kabataan sa mga schools at pinauwi ko sa kanilang mga barangay. At yan yung parang peace offering ko yun sa mga magulang na galit sa akin. Na parang, hindi talaga naman. Kasi tingin ko, nagkamali ako. I'm accountable for this. Command responsibility ako. Wala akong sisisihin. Ako ito, kasalanan ko ito. At kung ito ay paraan ko para ma-appease yung mga magulang, gagawin ko naman. Okay. Salamat sa paglilinaw nyo, Vice Mayor. Thank you, Vice. Maraming salamat, Mark. Thank you daw po, sabi ni Maki. Thank you, Maki. God bless. Bye-bye. Okay, God bless. Maraming salamat. Si Quezon City Vice Mayor po yun, Joy Belmonte.